Tingin niyo ba na kaya maraming bobo kasi marami ding matalino sa pagloloko? Oh Parang my God! parang sobrang talino nila na naloko nila yung tao. Krisha, pangkulit lang. Sige. Ano music na pinakikinggan mo ng mga time na Ano yun? ano Grabe. Maganda yung tanong mo, ah. Gumawa ako ng breakup playlist. Tas ang dami kong best friends nag-follow din kasi marami nakarelate. Gumawa ako ng mga playlist. But I'm just glad. Okay ka na. Oo. Hindi ka na bobo. Hindi na ako bobo. Hindi ka na po. Siya, ano bang pwede mo mapayo sa mga Yeah. nanonood sa atin? Tayo. Paano nga ba sila hindi magiging bobo sa pag-ibig? Sa ating low barkada. I think Podcast na naman with Gerald at Brian. Aral lang pulutan sa inuman at kwentuhan. Pinagsamang veterano, parehong talentado. So, totoo ba Ihanda ang na may kailangan na meron kayong girlfriend or wife na mag-support sa inyo para lalo kayong umangat? Maging Kasi, successful. Ano? successful. Kasi, hindi ko yun na na may kailangan kang lalaki na to be successful. Pero lagi kong narinig na behind sa isang guy, may wife or girlfriend. Okay. Ang tawag ko dyan, the kingmaker. Ako ba naging successful ako ng mag-isa? Yes and no. Yes, kaya ko maging successful. Pero dun sa na-achieve ko, hindi ko ma-achieve yun kung hindi good influence yung partner ko. Kasi yung mga time na down ka, yun ang magsasabi sa'yo na, kaya mo yan. Magaling ka. Kahit na yung feeling mo sa sarili mo na hindi ka naman ganun kagaling, but she would make you believe, or maybe yun yung opinion niya about you, na magaling ka. So yung hindi mo nakikita sa sarili mo, nakikita niya. So alam niya kung saan kanya ipupush. So, dun sa tanong mo sa akin, I would tell you na malaking factor ang partner mo. Yes, pwede ka maging successful mag-isa. Pero iba pag may partner ka. Ang ganda ng sagot ni Derek, actually. Ako, I don't necessarily agree na you need a partner to become successful. But it does play a huge factor. Kasi if you notice, a lot of times when you have a partner, the partner tends to be your polar opposite. And like Derek said, kami ni Mondi, dynamics namin, sobrang completely different. So, I agree na may mga time that meron akong mga bagay na hindi nakikita niya. And she offers that perspective. At good influence talaga din si Mondi sa akin. And to the point na may mga bagay, sabihin natin yung mga social issues na hindi ko maintindihan, ay, ganito pala ako. Sa ibang tao, ganito pala ako. Hindi pala siya appropriate o hindi pala siya maganda tignan. Na Ako hindi hindi mo ko nakikita. Hindi ko nakikita and she para siyang patient siya sa akin in telling me and explaining to me kung ano-ano yung mga bagay na hindi ko nakikita. And honestly, sa akin sobrang invaluable 'yun. But then again, you can be successful without a partner, but you will be a well-rounded person with a partner. Iba pa rin may support system. Without a partner, you can be successful. Oo. Tama. Diba? Pero with a partner, you can be a well-rounded person and be successful. So why not have both? Isipin mo, Krisha, Sana imaginein all. mo to. Sana all! Imaginein mo to, Krisha. Your success right now. Oo. Diba? I mean, technically, do you consider yourself successful? Siguro. In a way. In a way, yes, all right? Can you imagine yung sa mga araw that you're feeling down or depressed na meron tatapik sa'yo na, Krisha, okay lang yan. Tingin ng jowa. So anyway, going back, no? Ano yung mga, meron ka bang pwedeng i-share na mga instances na feeling mo na, ay, bobo ko nung time na yun eh. Madami. Tangina, ang bobo ko talaga ng time na yun. Oo. Meron akong time na kinalimutan ko na yung sarili ko. Like, lagi na lang siya. Lahat na lang siya. Tapos yung next relationship ko naman, sumobra naman na ako lang. Hindi naman ako lang, pero kumbaga, I was focusing on my career. But habang busy, yun na nga, may something na ginagawa na pala. Parang so, sinabi mo, first relationship mo, somewhat you deprive yourself for being you. And then on the second one, sumobra naman. Parang hindi ko na, I don't know if it's me na hindi ko na balance or
maybe he's not happy lang talaga or meron lang talaga siyang ugali na ganun na gusto niya mag-try pa ng iba. So, I don't know. So you were so focused in your career na hindi mo na malayan. Hindi ko na malayan. Kasi meron akong time na nag-vlog kami sa Korea, tapos sa Taiwan, tapos umuwi ako Cebu. Tuloy-tuloy ako nawala. Kaya hindi ko alam ano na nangyayari. Then nakita ko na lang, kasama na sila sa ball and stuff. Nakita mo mismo? Online. Social media. Siyempre, mabilis lang naman makita yung mga ano. Pero grabe, no? Nung ini-imagine ko lang nung time na yon na pinagdadaanan mo yon. Sabi mo nga, at that time, sa definition mo, pwedeng naging bobo ka nun. Oo. Pero ang tanong ko sa'yo, how were you able to cope up with that situation? Kasi hindi ka nung kadali yun. Para kang binuhusan ng, tama ba, mainit o Mainit o malamig? kumukulong Oo, kumukulong tubig. tubig. Parang ganun eh, di ba? Yeah. Nagising ka ba? Oo naman. Actually, matagal ako naka-move on. Hindi naka-move on agad. Kasi, meron akong ano na, bakit hindi mo na lang inamin? Kinonfront na kita. So, yun lang yung akin. Parang, Ano di ba sagot niya deserve sa'yo? ko Sana naman you malaman yung you totoo? came clean na, di ba? Oo. Wala. Scene lang. Oh. Tapos, nawala na lang siya agad after. Pero, nakipag-break siya sa akin na maayos. Pero yun So nga may yung closure naman. may closure. Pero nung tinanong ko nga, puro lie. Yeah. Lalabas at lalabas ang totoo. Oo. So, yun nga. So, babalik tayo doon sa tanong. Paano ka nakakope up doon sa situation na yun? What do you do? Umiyak. Nag-pray. Kausap yung mga friends, family. Therapy. What kind of Nag- therapy? Nag-coach, life coach. Life coach, okay. Tapos, nagpa-ano din ako ng psychiatrist. Kasi, ano na rin yun pandemic. Tapos, mag-isa lang ako sa condo. Grabe, So, alam mo, marami din nangyari sa akin na, aside from my, relationship. So, hindi, ngayon ko na-feel yung gravity nung sinasabi mo. Kasi ini-imagine ko kung sa akin nangyari, pandemic. pandemic yun Tapos, kasi, Lockdown mag-isa. yeah. Mag-isa. Di, tsaka yung feel, talagang, I mean, you would need yung talagang professional help Yeah. pagka ganyan. Kasi, I mean, yun nga, aside sa lockdown, yun pa yung pinagdadaanan mo. So, I do understand, Yeah. no? I just wanna check lang din kasi if I'm depressed or just heartbroken. And hindi ko alam, nagpa-check ako. Sabi sa akin naman na heartbroken lang daw ako. That's good. Tsaka strong daw ako. So, kaya ko naman pala daw. That's Kasi good. lahat daw ng mga chinek ng psychiatrist was, you're just being a person na nasaktan. So, hindi daw ako depressed. Basically, sinasabi nila na take your time to process. Oo. Yeah. Kaya siya, pangkulit lang. Sige. Ano music na pinakikinggan mo ng mga time na Ano ko ba yan? Grabe. Maganda yung tanong mo. Ako ng breakup playlist. Tapos ang dami kong best friends nag-follow din kasi marami nakarelate. Gumawa ko ng mga playlist, tapos mga Tagalog pa, yung mga, basta yung mga, ayoko na Tagalog play. song. Yung mga na lang, Up Dharma Down, ganyan. Oo. But I'm just glad. Okay ka na. Oo. Hindi ka na bobo. Hindi na ako bobo. Yeah. Hindi ka na bobo. Research din ako. Siyempre na curious din ako paano magbasa na ng tao from gestures and actions and how they speak. Doon ko na-realize na bobo pala talaga ako kasi hindi ko alam yung mga part na yun. Yung mga signs na niloloko na pala ako na kung alam ko lang. Kung alam ko lang, 'di ba? So, yun nung naranasan mo na, your experience made you wiser, basically. Yes. You're dating right now? Are you seeing Nag-date- someone? No. I'm not seeing anyone. Nag-date ako, but wala na. Hindi ko na siya pinapansin. Bakit? Bakit? Hindi, ano na niya? Kwento mo, dali. Medyo, kasi pag date namin, medyo na-turn off ako eh. So, parang ako, ba't pa kami mag-date ulit? Bakit ka na turn off? Bakit ka na turn off? I think kasi we're not, medyo immature. Kaya sabi ko, hello, ito ba yung gusto ko kasama habang buhay? Yun na yung Parang ano talaga feeling eh. ko,
parang akong ate na babantayan ko ata to. So yun, hindi ko na tinuloy. I feel like you're at the phase right now na you're looking for something serious. Kasi like you've been through a lot. At syempre, kumbaga you've developed na yung, sabi natin checklist mo na di ba? Na mga non-negotiables mo. So this is what really I am looking for Yeah. a partner. And I think it's okay. Like, I think we should normalize yung ganong conversation na parang, I mean, it's preference at the end of the day. Iba-iba tayo ng gusto. Iba-iba tayo ng preference. And it's important to have that preventive measure direct. Di ba? Ikaw gusto mong ganun eh. Nasimula pa lang, Correct. you say it up front para hindi mo na babalikan yung taon na yun na, ay, hindi ko talaga gusto to eh, pero inaccept ko lang noong una. Kasi Tama. nagde-date tayo, di ba? Pero alam mo, Krisha, gusto ko yung mentality na ginagawa mo. One is that hindi mo pinapaasa yung lalaki. That's one. Number two, ang gusto ko doon, dapat nga i-normalize yan, Bray. Kasi tingnan mo, sa first date, pakita mo, sobra kang magpabango, sobrang, alam mo yun, parang sobra yung choice of words mo, iisipin mo lahat. Na which dapat hindi eh. Dapat umpisa pa lang, eto ako, kung kengkoy ako, kung seryoso akong tao, I have to show that person Yeah. para wala nang best foot forward. Kasi from there, yun, katulad nun, what if naging totoo siya then he's not Totoo for siya you. eh. Totoo siya nun. Di Kaya ba? lang hindi ko lang type yung ano niya. Yeah. Siguro nga yung immature pa siya for me. Yeah. Parang hindi pa siya ready na maging Yeah. Alam mo ba, Authenticity talaga eh. Yeah. recently lang to share ko lang sa'yo, very quick lang. Sa US, meron ako naging client na she's about my age, no? Tinanong ko siya. She's still single, she's 39 years old. Alam mo sabi niya, first date pa lang, pinag-uusapan nila finance, kung paano yung finances, career, kung talagang Match sila. match sila. Hindi naman na naghahanap siya ng mayaman or ano. I'm just saying na yun yung dapat i-normalize talaga eh. 'Di ba? Kasi at the end of the day, kapag yeah. bawal maging bobo, sa Bawal maging pag-ibig, bobo. bawal. With that, sinasabi mo. Sige, Oo. ikaw muna. Go. At saka, nakakapagod yung kausapin, pilitin mo yung sarili mo mag-date sa isang tao dahil lang wala kang boyfriend. Parang, for me, waste of time and energy and also, parang, lalo ako nabobobo dito. Tsaka sayang oras, mag-vlog na lang ako. Alam mo yung Totoo gano'n? yun. Totoo eh. Do something productive. Correct. Pag hindi ko siguro time pa, hindi ko pa time, di ba? I think yun yung isa sa mga reason bakit maraming bobo pagdating sa pag-ibig. Wala pang clarity. Oo. And I think yun yung si Krisha kasi, meron ka ng clarity. Not just about yourself, but who you want as a partner. The qualities, the trait, the character. Alam mo na eh. So, hindi ka na bobo. Congrats! Thank you. Pero may tatanong ako sa inyong dalawa, yung mga ibang circumstances na yung mga nakikita natin sa social media or let's say sa kaibigan natin nangyayari, anong take nyo dun sa mga tao na hinihiwalayan ka na pero ayaw mo pang hiwalayan? Sakit. Yung Ay, iba nabasa parang yun. hinihiwalayan ka na pero ayaw mo hiwalayan. Oo. Nag-hold on ka pa rin dun sa thought na hindi magbabago siya or hindi gusto pa niya ako, parang tinitiis lang niya ako. Anong take nyo sa... Kasi that's a best example of being bobo. 'Di ba? Kung ayaw na sa'yo, why would you chase? Tama. Tama? So, parang hopeless romantic. Correct. So ano ang take nyo doon dalawa? Do you consider us bobo? Well, for me, siguro pag married, feeling ko mas, pa yun, mas okay na ayusin. Siguro. For me lang Okay. yun. But kung mag-girlfriend, boyfriend, parang hindi na talaga. So you would say that you won't chase? Ako kasi yung pag ayoko na. Pero pag siya, gusto niya pa, lalo akong lumalayo. Kasi parang, ba't ang kulit mo? Ang ganun. Yeah. Oo. Masyadong makulit. Ayoko nang makulit. Ikaw, Bri. Ako, para sa akin, bobo siya in a sense na hindi ka dapat naghahabol eh. And a lot of people do simply because they're hopeful na maayos pa. And tango yan na hope and trust. Parang tinatrust mo, sinabi na kasi magbabago siya. Diba? And you're hopeful, may pinangahawakan kang sinabi na o pananalita na.
And to me, you can't really change a person. That person should be willing or choice niya to change for the better. Hindi para sa'yo, but para sa kanya. So, para sa akin, yes, may pagkabobo talaga kapag naghahabol ka. Ayaw na niya, pero ikaw pa rin yung habol ng habol. Tama. Tingin niyo ba na na kaya maraming bobo kasi marami ding matalino sa pagloloko? Oh my God! Parang sobrang talino nila na naloko nila yung tao. Kaya marami na ring bobo. Yes, I mean, factor din yung may mga tao talaga na sabihin natin manipulative. Mm-mm. Matalino sila and alam nila paano paikutin ng isang tao. And again, that comes with knowing, understanding, maybe habits, mannerisms, and taking advantage of that. Lalo na, it works for people na, again, who doesn't know any better. So, para sa akin, it does. Ikaw ba, Derek? Ako sa akin, ang tanong niya kanina, Marami na bang matalino din dahil nakokontrol nila yung tao na bobo. Kaya sila naging bobo kasi Maraming bobo sa pag-ibig kasi Oo. marami ding matalino, matalino. na nanlalamang. Oo. Di ba? well, ako, sa totoo lang, kung matalino ba sila? For me, no. Tanong mo kung bakit. Bakit? Kasi what if yung taong niloko mo, siya na pala yung para sa'yo? Balik lang ako sa Tama. situation mo. No, I'm serious. ha? Overthink malala. Di ba? Napaisip ka ba? Hindi, kunyari, So, parang ang bobo sample. niya. Pwedeng ganun Kasi depende sa perspective ng isang tao. Di ba sabi nga ni Bri, Pwede perspective niya, yes. Which is tama rin naman. Hindi naman mali. Sa perspective ko, no. Kasi what if you're the one, pero pinakawalan niya? Hindi pa naman tapos ang karera. Real life. Di ba? Oo nga. Tapos You'll sabihin niya, ang never bobo know ko. Oh, di ba? Ang bobo ko. Pwede. Kasi we're just looking at the Pwede. present time. We're not talking about 5 years from now, 10 years from now. Ang tanong, kung hindi kanya niloko, paano kung nagkasakit siya pagtanda niya, ikaw nag-alaga sa kanya? What if yung bagong partner niya, hindi siya alagaan? What if mag-break din sila? It's a risk. So that's my perspective. Pero may ganyan na yung mag-asawa. Yung asawa pa nag-asikaso sa nagkasakit siya ng cancer. Pero yung second, bye! Bye. Yeah. Kasi may sakit ka na. Diba? So, para sa'yo ba, Krisha, ano bang pwede mo mapayo sa mga Yeah. nanonood sa atin? Payo. Paano nga ba sila hindi magiging bobo sa pag-ibig? Sa ating low barkada. I think set talaga ng boundaries and if you have your own values, stick to it kasi ikaw yun eh. Kung naapakan na yung values mo, kawawa ka naman. So, always love yourself. Grabe. Takeaway ko dito talaga. Clarity. Parang introspection, knowing more of who you are. Oo. Para hindi ka rin, hindi naman siya foolproof na hindi ka na maloloko, pero at least, kilala mo na agad sarili mo. Hindi mo hanapin sarili mo sa ibang tao. I think yun yung takeaway ko. Ikaw ba, Derek? Ako, well, nandun ako sa don't settle for less and always know your worth as a person. Kasi kapag yung partner mo, let's say, inabuse ka, or niloko ka, or verbally abuse, kung ano man na offensive ang ginawa sa'yo, pag hinayaan mo lang yon, parang hindi mo na rin respeto yung sarili mo eh. So for me, respect and love yourself. Self-worth. Grabe. I agree Self-worth, to that. self-love. So, Krisha, saan ka ba nila makikita before we end the episode? Where can they find you? Please do share your socials. Okay. May Facebook, YouTube, TikTok, Twitter Threads, and Instagram. Krisha Uy lang. Kinarinig rin siya, no? Oo nga eh. Krisha Uy. Alatang content creator talaga doon. Mag-hello naman tayo sa mga best friend. Oh, mga best friend. Hello, Makita best niyo friend. sana ito. Uy, marami kaming followers. Tayo mga low barkada sa Cebu. Cebu, Uy, oo. Actually, kalagyan mga ano nga eh, mga taga Mindanao, mga Bisaya din yung iba. Ayan. Maraming salamat. for Salamat being part of the kaayo. episode. No, Salamat daghang kaayo. salamat. Daghang Oo, salamat. Gwapa. salamat. And with Huli na that, kasi alam ko eh. Sorry.
And with that, thank you so much, guys, for watching and tuning in on this episode. If you haven't yet, please do follow us on our social media channels at YouTube, Facebook, Instagram. O, diba, nag-promote din kami. TikTok, and Spotify. We have Spotify. Andun din namin pinapost ang mga full episodes. So if you are on the go, doing laundry or whatnot, you can listen on demand. And with that, thank you so much for watching. We'll see you on the next episode. See Cheers. you. Cheers! Usapan natin dito, kwento mo sa buhay. Kasama mga folks, ilabas lahat ng tunay. Mag-relax na tayo, sober man o tipsy. Aral makukuha mo sa life over.